Hi! Welcome back to my YouTube channel, or if you are new to my channel, welcome to my channel. So pag-uusapan lang natin dito sa video na ito ang tungkol sa yeast for baking. Hindi tayo magda-dive into science behind kung bakit umaalsa ang isang tinapay. Para saan ba ang yeast? Ang yeast kasi ay maraming pinagkagamitan. Ginagamit siya syempre specifically sa tinapay. And then, ginagamit din siya sa paggawa ng alak. If you're planning to make a beer or wine, nilalagyan din siya ng yeast. So, other than that, marami pa. So, sinasabi ko ito not because irrelevant siya. Relevant siya mamaya, guys. Kasi, para magkaroon kayo ng idea kung ano ang amoy ng yeast. Sa mga alak, maaamoy nyo kasi yung yeast. Sa mga alak na yan, maaamoy nyo siya eh. Maaamoy nyo yung malakas na amoy ng yeast. So, kapag kayo ay kumakain ng tinapay, may maaamoy kayo na yeast. Kapag sobra siya sa yeast o kaya naman overproof. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng isang buhay na yeast at ano yung itsura ng napatay na yeast. Kasi very crucial ang pag-bake ng tinapay. Ako hindi naman ako expert. I'm not saying na expert ako, pero kasi sinasabi ko ito based on my experience. Lahat ng mistake ko before, ito lang yung isi-share ko sa inyo. So, base sa aking pagkaka-research, maraming klase ang yeast. Pero ang pinaka-main na yeast na meron ay fresh, active dry yeast, at saka instant dry yeast. Ang available na meron sa Pilipinas ay dalawa, instant at saka active dry yeast. Ang active dry yeast ang mas madalas na ginagamit ng mga professional baker at saka yung mga nasa bakery. Sila talaga yung mas gumagamit niyan. So, hindi ako sure kung saan makakabili ng fresh yeast. So, pag-uusapan na lang natin si active at saka si instant dry yeast. So, may pagkakaiba ba silang dalawa? May papakita ko sa inyo na picture. Ito yung picture na papakita ko sa inyo. Yan, yung isa dyan ay instant at yung isa dyan ay active. So, comment nyo sa baba kung alin dyan ang instant at saka active. Makikita nyo kaagad ang kanilang pagkakaiba, hindi ba? Yung isa mapino, yung isa medyo malalaki ang kanya mga granules. Para siyang ginisa mix, para siyang magic sarap. Basta lahat ng mga seasonings na nilalagay nyo sa ulam. Ganun-ganun siya. Malalaki ang kanya mga granules. 'Di ba? So, sa dalawa na yan, may pagkakaiba ba sila? Sa itsura pa lang may pagkakaiba sila, hindi ba? So, sagutin natin kung may pagkakaiba ba silang dalawa. Wala silang pagkakaiba actually. Instant at saka active dry yeast. Pareho lang sila na yeast. Kaya lang kapag ilalagay nyo na siya sa harina mixture nyo, all-purpose flour mixture nyo, doon po mapasok yung pagkakaiba nilang dalawa. Kailan sila nilalagay? Kailan dapat sila ilalagay o dapat na bang ilagay? Doon po mapasok yung pagkakaiba nilang dalawa. Pero pareho lang, iisa lang yan. Dito sa active dry yeast, kailangan mo lang talaga siyang i-activate. Mamaya sa video natin, ipapakita ko sa inyo kung paano i-activate ang yeast, ang active dry yeast to be specific, at kung kailan naman dapat nilalagay ang instant dry yeast. At so sabihin na natin na bibili ka ng yeast. Saan makakabili? Kakabili po kayo niyan sa online. Basta enter nyo lang yeast for baking. Lalabas na yun, marami na. Makakabili rin kayo sa palengke. Sila ang pinakamarami ang binibenta niyan. Ito, mas makakabili talaga kayo sa bakery kasi sila ang pinakamarami ang stock ng yeast. Meron ako ipapakita sa inyo na mga ginamit ko noon at yung ginagamit ko pa rin hanggang ngayon. At saka ito na rin yung mga may re-recommend ko sa inyo na mga yeast. Instant lahat ito, guys, ha. Wala akong active dry yeast. Nakagamit na ako ng active dry yeast. Yung tingi-tingi, pero hindi pa ako nakagamit nung isang pack na katulad ng ganito. So, ito yung mga nagamit ko na in the past. May malaki, 500 grams. Hindi ko yan masyado nagamit dahil masyado siyang marami. At saka, less than a year, kailangan ko na siyang i-dispose. Kaya nasayang siya, parang 10% lang nito yung aking nagamit. So, meron din siyang maliit nito which is 125 grams. Ito yung mas advisable na gamitin kung kayo ay first time yung gagamit at hindi kayo masyadong nagbe-bake. Hindi katulad, kunwari kung meron kayong sariling bakery or business ninyo ang pagbe-bake ng tinapay, go for the big, which is yung 500 nga, soft instant. So, another one na nagamit ko, Eagle. So, if I'm not mistaken, ito yung ginamit ko sa aking ube pandesal. Kung di nyo
pa napapanood yun, panoorin nyo yun. Ganito siya kaganda gamitin, guys. Sobrang ganda niyang gamitin. This is also sugar tolerant, as you can see, for me, based on my experience. Ito yung mga binili ko na, parang nag-stock na ako ng dalawang instant dry yeast, which is, ito nga yung Angel. Isa rin ito sa akin mai-recommend kung kayo ay naghahanap ng instant dry yeast. Ito yung bilhin ninyo. Okay na okay sila na gamitin. So, sabihin na natin ulit na meron kayong nabili na yeast galing sa palengke. Pag galing kasi sa palengke, wala siyang label kung instant ba yan or active. Basta yeast lang siya. So, balikan natin yung pinakita ko sa inyo na picture. Yung picture kanina, makikita ninyo, di ba, merong malalaking granules at merong mapino. Sa dalawa na yon, alin doon ang instant tsaka active dry yeast? Yung mga malalaki ang granules, yan ang active dry yeast. Yung isa naman ay hindi maliliit, mapino. Para siyang asin, iodized salt o kaya asukal. Kung hindi lang kulay brownish ito, mapagkakamala mo itong asin without touching it. Alam mo yon, pag titignan mo lang siya, mapagkakamala mo talaga siya na asin o kaya asukal. Ganun siya kapino. Ang instant dry yeast ay ganun kapino. So, bago tayo mag-start, guys, gusto ko lang din ulit sa inyo i-explain sa inyo kung anong klaseng warm water ba ang kailangan natin. Para sa akin, the more ako na napapaso, ay mainit na yon. So, you can try it na isawsaw yung daliri ninyo sa 40 degrees Celsius na water na yon. Tingnan ninyo kung mapapasok kayo or hindi, yun yung mainit. Kapag napapasok kayo within 10 or 20 seconds, ibig sabihin mainit yung water na yon. So, based from experience, mas okay sa akin yung temperature na 35 degrees Celsius. Warm water yon para sa akin, yun yung description ko ng warm water. Kasi, di ba, pagka 40 degrees Celsius na siya and above, di ba, may lagnat na yun eh. Consider na may lagnat na yung. So, para sa akin, ganun ko rin siya iahambing ang warm water sa isang lagnat. So, ayun nga. So, move on na tayo. Let's test our yeast. Ang gagawin lang natin yan para tayo magtitimpla ng kape or gatas. Meron din tayong yeast. So, to be clear, ang yeast na nakikita ninyo is instant dry yeast. Hindi po siya active dry yeast at lalong hindi siya fresh. Meron din tayong timer. Pwede kayong gumamit ng phone or relo. Basta timer. Then meron din tayong warm water. Meron tayong stirrer. Meron din tayong bowl kung saan tayo magte-test. Ito, unang test lang natin ito. So, tutunawin lang natin yung sugar sa warm water. I-stir natin yan. Tapos, lagay natin yung ating yeast. Set natin siya for 8 minutes. So, in less than 3 minutes, ay i-fast forward ko para makita ninyo yung bloom effect niya. Kung meron kayong mapapansin na bloom effect in 3 minutes. In 3 minutes. So, yun, ibig sabihin nun is buhay ang aking yeast, which is okay pa ang aking yeast. Pag hindi yan ganyan at steady lang siya na parang mocha, as walang parang bubble sa pinaka surface niya, ibig sabihin hindi yun okay yung yeast ninyo. Ibig sabihin you have to change or replace your yeast. Ito yung isa sa mga signs, guys, ha. Tandaan nyo yung itsura niya. Ganito yung itsura niya. Kapag buhay ang yeast ninyo, dapat meron siyang bubbles o kaya parang froth. Ganitong tsura niya sa surface, right? Ganyan dapat. Second test tayo ngayon. This time around, meron tayong dalawang bowl. Yung isa dyan ay patay na yeast, yung isa dyan ay active. Kagaya nung ginawa natin kanina, meron tayo ulit asukal. Siyempre, meron tayong yeast. Ito, marami na talaga siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na about to expire na, kaya gusto ko siyang dispose ng tama. Gagamitin ko na lang siya rito para hindi siya masayang. So, medyo dadamihan ko yan para mas makita nyo yung matinding effect niya. Yung matinding bloom effect niya.
to be specific. So, meron din tayong timer. Of course, kailangan natin yan. 8 minutes ulit yung pang-test natin. Sa likod niyan, meron tayong warm water. So, lalagyan natin each of this bowl ng tig-6 na tablespoon ng warm water. Pantay na lang para pantay sila na aalsa. Kung aalsa yung isa or... Kasi yung isa dito guys, sinadya ko na intentional, nilagyan ko talaga siya ng asin para makita ninyo yung kung sino ang patay na yeast at kung sino yung buhay na yeast. Okay? So, may makikita kang differences sa color ha. Baka questionin nyo ako doon. Nilagyan ko talaga intentional para lang makita nyo. Kasi isa lang naman yung ginamit ko na yeast. So, 1 tablespoon ng asukal. Tutunawin natin yan again. Ganun din ang ating instant dry yeast. So, haluin nyo lang yan. Kailangan, tunaw yung asukal natin at saka yung yeast natin. Ganun din yung gagawin natin sa isa. And then, let's wait for this for 8 minutes to bloom. Tingnan natin kung alin sa kanilang dalawa ang magbo-bloom or yung buhay. So, panoorin nyo na lang guys ha. Observe niyo kung sino sa kanila ang magbo-bloom. So, ifa-fast forward ko siya para makita niyo yung kanilang pagbabago. So, ito yung isang fun part. Kapag nagtitest kayo, tinitignan niyo, ay, parang may buhay pala itong yeast. So, fast forward natin siya ha. To less than 3 minutes lang muna natin. Kasi para sa akin, ang aking basis kapag wala pang 3 minutes tas hindi siya nabuhay, ibig sabihin hindi okay yung yeast natin. So, yun yung aking basis. Pag wala pa siyang 3 minutes or tapos na yung 3 minutes, ganun pa rin siya, steady lang siya na ganun, itinitigil ko na, alam ko na hindi okay yung yeast ko. Pero meron ding yeast na talaga lang na matagal siya mag-bloom. Pero para sa akin, kailangan in less than 3 minutes, magbo-bloom na siya. So, makikita ninyo in less than 3 minutes. See that, guys? So, babagalan natin siya ulit ha. Ito yung normal speed. Makikita ninyo na ang kanilang differences. So, bibilisan ko siya ulit hanggang matapos yung 8 minutes. So, you see, nag-bloom siya na nag-bloom. So, alam nyo na kagad kung alin dyan ang buhay at hindi. So, di pa ako makontento, isara natin yung ilaw ko sa kabila. So, kita nyo kagad, diba? Pag walang ilaw, pero dito sa side kasi may ilaw, hindi ko naman siya pwedeng isara yung ilaw kasi hindi nyo na makikita. So, magba-brown out tayo nun. So, kikita ninyo ang kanilang differences kaagad-agad. Meron siyang bubbles sa kabila. Tatest ko ulit siya ng another 20 minutes. This time, 20 minutes na para mas malala yung kanyang bloom effect. So, you see, bibilisan natin ha. You see, may bubbles right na nangyayari. Ayun. Yung isa, tinatry niya mag-catch up. Kaya lang, hindi siya maka-catch up kasi nilagyan ko na yan ng asin. Kailangan ganun para makita nyo talaga yung buhay na yeast at saka yung hindi buhay na yeast. Ganito ang itsura ng buhay na yeast, guys ha. Ayan, hindi ko na tinapos yung buong 20 minutes. Parang 18 minutes lang kasi naipakita ko naman na sa inyo yung kanilang pagkakaiba, yung buhay na yeast at saka yung patay na yeast. So, yan. Tingnan nyo na lang. May bubbles siya. So, you see? Diba? Kita ninyo? Diba? Ang lalim ng kanyang diba? Pagkaka-bloom. Habang yung isa, parang naka 2 inches or 2 to 3 inches yung kanyang inalsa. So, you see? Ipapakita rin ako sa inyo na dough. Ganito ang magiging tsura ng dough ninyo kung kunwari nilagay ninyo siya sa dough ninyo or sa harina mixture ninyo tas hindi nabuhay yung yeast ninyo. Steady lang siya na bilog. Kahit anong ganda nung pagkakamasa ninyo, pagkakanid ninyo, kung hindi naman buhay ang yeast ninyo, ganito lang siya. Steady lang siya na ganyan kaliit. Kung paano niyo siya finorm na pabilog, tapos binilikan siya after 1 hour, ganyan pa rin siya. Ibig sabihin talaga may problema yung yeast ninyo. Pero kung maganda ang yeast ninyo, buhay ang yeast ninyo, ganito siya. Magdo-double in size siya. So, you see guys, cute diba? Ito ang itsura niya. Diba? Nakita ninyo? So, ganito natin itetest ang ating active dry yeast.
So, this is also how I store my yeasts. Sa aking Instagram, may nag-DM sa akin kung paano ba mag-store yeasts. So, ganito sa akin. Ang gagamitin ko pala ngayon is Soft Instant ulit ako instead na Angel. Next time na lang tong Angel. So, Soft Instant ulit ako. So, ito yung, dito ko ilalagay ang aking yeast. Glass jar. Pwede naman kayong gumamit ng plastic jar. So, dito sa aking lid, meron kayo nakikita masking tape. So, ito yung para sa akin ang perfect na paglalagyan ng yeast. So, bubuksan lang natin yan and then ilalagay ko yung yeast dyan. Mismo sa loob ng glass jar na yan. Yun, sinusulat nga natin kung kailan yung expiration para malaman natin kung kailan yung expiration at kung kailan ko siya i-dispose. Para alam ko na rin kung kailan ako dapat magpalit ng yeast. So, ang point lang naman nito is kailangan secured and at the same time hindi siya napapasukan ng hangin or hindi rin siya naaarawan. So, ako gusto ko itong ilagay sa freezer instead na sa ref. For me lang naman, mas na-prolong niya yung lifespan ng aking yeast kaysa nakalagay siya sa labas ng ref. Kasi nga, 'di ba, sa Pilipinas napakainit, kaya mas safe siya. It's better to be safe than sorry kapag nilagay mo lang siya somewhere in your house. Kasi sa Pilipinas talaga, again, mainit. Hindi natin sure kung safe ba siya doon. Pero pwede naman 'yan kasi yung mga bakery nakikita ko, parang nilalagay lang nila somewhere sa loob ng malamig na room. Basta room temperature lang siya, hindi naman kailangan na sobrang lamig. Basta ang importante, hindi siya mainit, hindi siya parang pugon. Isasuggest ko sa inyo na sa ref ninyo siya ilagay or sa freezer. Ako, personally, sa freezer ko siya nilalagay. So, yun. Doon ko lang siya nilalagay. Bubuksan ko lang siya pag kailangan ko na. So, ganito ang itsura ng yeast. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, napaka-pino, para siyang asin. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, please like the video, or if you don't like the video, dislike nyo lang po yung video para malaman ni YouTube na ayaw nyo makita yung video ko. Or hindi ako nakatulong ha. So, ayun lang. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please subscribe to my channel. So, there. Thank you so much for watching. Bye, guys!